Eh, yung mga konsyal niya, they are your mess. Your mess. Your mess. Oh, napagod na kayo. Ako po ikaharap nyo ngayon, hindi po si Philip Salvador na artista. Pero teka muna, meron din ho ba tumangkilik sa inyo sa aking mga obrang pelikula noon? Totoo po ba yan? Ako, alam niyo po bang hindi na kayo mabubura sa aklat ng buhay ko bilang artista? Totoo po yan. Kayo po ang gumawa sa aking superstar. Kayo po ang gumawa sa aking box office king. At dahil naging inspirasyon ko kayo, pinagbutihan ko po 27 beses ako nanalong best actor. Dahil po sa inyo yan, dahil sa tiwalang ibinigay nyo sa akin, isinara ko po ngayon ang aklat ng aking buhay bilang artista. At muli po akong nagbukas ng panibagong aklat. Pero hindi po bilang artista, kung hindi bilang public servant. Kung ako po'y sinuportahan ninyo noon, maaari po ba akong umabot muli sa Maynila ng inyong suporta para sa aking kandidatura bilang Totoo po ba yan? Bibigyan niyo muli ang inyong suporta sa akin? Totoo po ba yan? Ang akin pong isa pang kaibigan na naririto ngayon, nandyan lamang po sa tent. Ako po'y umaabot din sa inyo. Pinakamagaling na mambabatas na nakilala ko. Pinakamagaling na mambabatas ng Pilipinas. Congressman, soon-to-be Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko marinig ang hiyaw nyo, Rodante Marcoleta. Alam ko, naririnig mo ako dyan sa likuran. Sana naririnig mo rin ang pagtanggap ng tao sa'yo. Bossing, mahal ka ng Maynila. Tutulungan niyo rin ba ang kaibigan ko? Totoo po ba yan? Marapatin niyo po ang aking advokasya. Nais ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na droga. Nais ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino, ng mga magulang na makakauwi po sa kanilang bahay, ang kanilang mga anak na ligtas, hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Naku po, huwag niyo po akong bigyan yan. Boss, alam ko na po yan, huwag mo na lang pakita. Wala, tingnan mo, nawala ako. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan po talaga magkaroon ng matibay na batas. Na matibay talaga para magkaroon ng trabaho mga Pilipino dahil hirap na hirap po tayo ngayon. Kung meron kayong 3 anak, mag-asawa kayo, wala kayong parehong trabaho. Paano nyo itataguyod ang mga bata? Sa gabi, tulog ang mga anak nyo, nag-uusap kayo. Paano na gagawin natin? Wala tayo parehong trabaho. Pero kung may trabaho po ang mga Pilipino, hindi ho maghihikaos ng ganito. Kailangan po talaga pagtibayan natin ang agrikultura, teknolohiya at ang infrastruktura para mas tumibay po at gumaan po para po sa mga manggagawang Pilipino. Yan po ang kailangan natin. Pangatlo po, edukasyon. Palagi po natin sinasabi ng kabataan ng ating pag-asa. Totoo naman po yun. Pero paano na kung napapabayaan naman po ang kanilang pag-iiskwela? Kung napapabayaan natin ito,